Ano po bang pinagkaiba ng ovulation bleeding sa implantation bleeding? Actually po, malaki. Sa dates pa lang, magkaiba na. Ngayon, ang ovulation bleeding po ay nagaganap sa mid o sa gitna ng inyong cycle. For example, 28-day cycle ka. Ang kalahati po nito ay 14. So, ika-14th day ka, possible nag-ovulate o nagre-release ng itlog. Basta lagi lamang pong tandaan ang first day ng inyong mens. For example, August 2 ang inyong first day. Ngayon, ang ika-14th day nito ay August 15. So, possible, dun ka po nagre-release ng itlog o magaganap ang ovulation bleeding. So, paano naman po ang implantation bleeding? Nagaganap naman po ito tuwing ika-10th day hanggang 14th day after ng conception. So, ibig sabihin, nagkaroon po kayo ng unprotected contact. Nagkita ang itlog at ang tamod and therefore, nag-unite sila. Fertilization takes place. So, paano naman po ito bilangin? For example, August 15 ang inyong ovulation bleeding at nagkaroon kayo ng contact ng August 16. So, from August 16, pwede po na kayong magbilang ng 10 days hanggang 14 days. At dun po usually, before ng inyong next period, nagaganap ang tinatawag na implantation bleeding. So, ibig sabihin, kung August 16 po kayo nagkaroon ng unprotected contact, probably ang ika-10th day nito ay August 26. Pwedeng mula August 26 hanggang August 30, magkaroon kayo ng tinatawag na implantation bleeding.